Halina, Jesus, halina. Sa hasimulay sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na ba'y sumainyong lahat. At sumayuri. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo ng unang linggo ng Adbyento, pagdating ng Panginoon. Gunitain natin ngayon si San Juan ng Damascus. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo at para sa lahat ng apektuhan ng iba't ibang kalamidad gaya ng bagyo, baha, lindol, upang sila ay magkaroon ng buhay na maayos. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Isaya ay nanalangin ng pagpupuri ang propeta sa paghahari ng Diyos na magkaroon na ng tunay na kapayapaan. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ang pagdinig at ang pagsagawa nito ay isang matalinong paraan ng pagsabuhay ng Ebanghelyo sa ating buhay. Tayo rin ay tinatawag na isabuhay natin ang turo ng ating Panginoon at tumatalima sa kanyang kalooban. At sa mga sandali na nagkukulang at nagkasala, magbabago po tayo at dumulog sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang ang inahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang awitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maano. Matibay ang moog. Bayang bukas sa mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Binababa niya ang mga palalo, lungsod mang matatag ay binabagsak, pati moog ay winawasak,
hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoon Diyos pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa poon ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal at templo'y inyong ang buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Ito yung pintong pasukan ng poon, ang Panginoon Diyos, tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok, aking pinupuri. Ikaw o poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako at pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay ligtas, tubusin mo poon, kami ay ligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagkapalay kanyang tatanggapin, ang poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Magsitayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hanapin ang poong mahal, siya'y ating matatagpuan, sa Kanya tayo magdasal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon.
pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa unang Huwebes tayo ng buwan ng Disyembre at ngayon ay atin pong ginugunita si San Juan ng Damascus o San Juan Damasino na siya yung nagtuturo tungkol sa panalangin na magmula sa puso. Sa atin pong mga pagbasa, una sa lahat, ang unang pagbasa na mula sa hula ni Propeta Isaiah ay ang panalangin ng pagpupuri sapagkat ang bayan ng Israel ay mamumuhay na tumatalima sa kalooban ng Diyos kaya sila'y magiging matatag at kakaiba. Kaya sinasabi sa ating salmo na Salmo 117 na makinig sa salita ng Diyos at isabuhay nito. Na ganun din ang tema sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21 at versikulo 24 hanggang 27. Ang tema natin dahil dito ay ang pagkinig at ang pagsabuhay sa ating napakinggan. Sa salita po ng ating Panginoon na Hebrew Aramaiko, ito po ay sinabing, Shema Bel Setsi. Pero dahil ang ating Ebanghelyo ay original na kasulat sa Koinoko na Grigo, ito po sa Koinoko na Grigo, ito po ay Akowe Pito ka na nasali naman sa Latin, Audi et Pacet. Hear and do what you hear. Nasa ating salita, ang pagkinig at ang pagsabuhay sa ating napakinggan. Mayroon pong iba't ibang klaseng pagkinig. Ang unang klaseng pagkinig ay tinatawag na superficial na pagkinig o tinatawag na binaliwala na pagkinig. Itong superficial na pagkinig ay nakakinig ng sinasabi o nakikinig ng anuman, pero ito ay pinalampas mula sa isang tainga, pinalabas sa ibang tainga, at parang wala na nakikinig. Mayroon naman tinatawag na entertainment na pagkinig, na ikaw ay makinig lang at upang magkaroon ka ng katuwaan. Katuwaan lang ang lahat. At kung minsan, yun ang ginagawa sa lahat na pagkinig nila sa musika o dili kaya kung ano mga sinasabi ng ibang katsat nila sa kanilang mga cellphone na ginawa lang katuwaan ang kanilang napakinggan. At dahil katuwaan, hindi talaga isinasabuhay. Ang pangatlong klaseng pagkinig ay ang pagkinig na isinasa puso at isinasabuhay. Itong pagkinig na isinasa puso at isinasabuhay, ang ibig sabihin dito, bawat salita na napakinggan ay pinagnilay-nilayan, ninanamnam, pinag-isipan, tinitingnan kung ano ang saysay at kabuluhan nito at isinapraktika, isinakongkrito, isinasabuhay ang mensahe ng napakinggan. Ito yung dapat gawin natin sa unang bahagi ng ating misa. Dalawang bahagi po ang ating misa. Ang unang bahagi ay ang bahagi na liturhiya ng salita at ang pang bahagi ay liturhiya ng Eucharistia.
sa liturhiya ng salita, makinig po tayo sa turo ng Diyos, sa salita ng Diyos. Dahil binubusog po tayo sa kanyang mensahe upang ang ating isipan, upang ang ating puso ay tumatalima sa kanyang kalooban. Ang ating isipan upang ito'y tumatalima sa kalooban ng Diyos, dapat maging tunay na bukas sa matalino na pagbukas at sa matalino na pag-unawa. Ang ating puso dapat ay pagbukas sa ating mga puso na may pagmamahal, na may habag, at may pagpupuri at pagpupugay. Sapagkat kung tayo ay hindi sinasapuso na pakinggan natin, alam natin ang ating napakinggan, hindi naman ito sinasapuso, hindi natin malalaman ang tunay na kahulugan sa bawat napakinggan natin. At dahil hindi natin alaman, mula sa pagkaupo dito sa ating minor basilica sa simbahan, paglabas ng simbahan, ang ating napakinggan ay wala ng silbi. Hindi dahil hindi natin napakinggan o hindi maayos ang sound system. Ang hindi maayos ay ang sistema ng ating puso at ng ating isipan. Kailangan tayo na makinig sa mga mahalaga na dapat pakinggan. Kasi mayroon tayong tinatawag na selective hearing. Yun bang ang mapakinggan natin basta't gusto natin, yun ay sumasa atin at maalaala natin. Pero ang mga ayaw nating mapakinggan, lalo na mga salitang tayo ay pinupuna, sinusuri, at sinasabihan ng katotohanan, ito ay kalimutan lang natin dahil nagkaroon tayo ng pagpapahayag ng disgusto o dili kaya ay ating pinalaya lang ang ating sariling naalipin sa ating makasarili na pagtingin sa ating sarili. At dahil dito kapag tingnan po natin ang ating mga pagbasa ngayon, ang ating pagbasa, pagkinig, pagsunod, pagsabuhay sa salita ng Diyos. Pagkinig, ang tunay na pagkinig ay makinig, hindi lang sa pagkinig sa ating mga tainga o tinatawag nito, pagkinig lang sa bahagi ng ating pagkatao sa pamamagitan ng pagkinig ng napakinggan, bagkus ang pag-alaala nito sa pamamagitan ng ating pagtingin at sa ating pagkinig sa isipan at sa ating puso nito, na may isa puso ang lahat ng ating napakinggan, sapagkat ang lahat ng ating naisa puso sa ating pagkinig, ito ay magagamit natin na gabay. Ito ay magagamit natin para sa pagbabago sa ating buhay. Ito ay magagamit natin na siyang liwanag sa panahon ng karimlan at mga pagsubok sa buhay. Ito ay magagamit natin na siyang ating ilaw, na siyang tumutulong sa atin sa tunay na patutunguhan sa buhay ng mga nananalig sa Diyos. Madalit sabi, ating napakinggan ng totoo at tunay ang salita at turo ng Diyos. Ito yung sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Mateo na nakatayo ang kanyang bahay sa bato at siya ay matalino. Sapagkat yung mga hangal, yung mga bobo, ibig sabihin, ay napakinggan nila ang salita ng Diyos, wala itong effect sa kanilang buhay. Ang napakinggan nilang napakagandang mga salita ng Diyos, naging ligalig na mga salita sa kanilang buhay dahil ayaw nilang matanggap ang kanilang kahinaan
at ang katotohanan. Kaya, kinakailangan tayo na maugnay ng malaliman sa Diyos. At ang malaliman na pag-ugnayan sa Diyos ay hindi lang sa pagkinig ng ating mga napakinggan na mga tinig. Ang pagkinig sa mga hindi nasasabi sa kalaliman ng silensyo sa komunikasyon. Ang pagkinig sa hindi natin napakinggan ay ang pagkinig sa diwa ng Diyos. Ang Diyos sa kanyang diwa, hindi po nagsasalita sa pamagitan ng tinig. Ang Diyos ay nagsasalita sa pinaka malalim na silensyo ng ating pagkatao. Na ito ay parang espadang tumatalos sa kaibuturan ng ating pagkatao kapag tayo'y nananalig, kapag tayo'y nagmamahal sa Kanya. Sapagkat kung walang pagmamahal at pananalig sa Kanya, lahat ng salita ng Diyos, gaano man ito kaimportante, gaano man ito magbigay ng buhay na ganap at ikasiyasya, gaano man ito kaimportante sapagkat magliligtas sa atin, wala pong silbi sapagkat hindi natin isinasabuhay dahil hindi natin isinasapuso ng tunay ang mga mahimala at mapagligtas na salita ng Diyos. Yun pong nakikinig ng tunay na salita ng Diyos at gustong isabuhay nito, pumlakpak nga lang malakas, sabihin natin, Panginoon, makinig kami sa iyo. Panginoon, isabuhay namin ang iyong salita. Panginoon, magbago kami sa aming buhay. Panginoon, ikaw at ikaw lamang ang aming pakinggan. Panginoon, ikaw at ikaw lamang ang aming Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po tayo. Oratio Imparata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit, balikat, at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at usbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at inisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap, at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob, na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami.
San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. Pagsiupo po tayo. Alay namin sa iyong pagdating. Ingat pag-asa mga pusong tapat. Samo namin ay iyong ibig, galak at kapayapaan, nawa ay Magsitayo po tayo. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi inaibas sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Kay kaysa namang hel sisiyawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay samitan ng Espiritu kayong banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon 14 na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid naming na Himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Juan Damasceno, San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na managaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkasakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyuri. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ipagsanunod. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, ligtas mo ang iyong bayan. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Office ang Nazareno images, Nazareno medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Paris Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 50 piso. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayo. Mamayang gabi po, alas 6, magkaroon po tayo ng healing mass. Lahat po ng gustong makilahok sa Eucharistia, sa healing mass, ay pupunta po kayo rito, alas 6 po ng gabi dito sa Quiapo Church. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pamakilanman. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan.
naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Kayong pong lahat na narito at naugnay at nakikiisa, naway pagpalain kayo ng Panginoon Diyos na mabiyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Tayo ay hindi lang makinig. Isabuhay natin ang ating napakinggan na Ebanghelyo ng ating Panginoon upang tayo'y kaisa niya sa buhay na ganap at ikasya siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa ilangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basasanin po ninyo ito mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming walahating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong dinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.